Hirap na silang pigilan si Kai. Another double-double performance. Ito ang magiging daan para makakuha ng kontrata sa NBA. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Hindi na nga maikakaila pa ang laki ng improvement ni Kai Sotto this year from his previous seasons dito sa Liga ng Japan B-League. Unti-unti nang nagigising ang tunay na kakayahan ni Kai Sotto sa tulong na rin ng ilang taon na pagtitraining at paghahanda nito at yung experience na rin as a pro player sa magkakaibang bansa at liga. Ito yung version ni Kaiju na parang anytime ay pwede at kayang-kaya niyang makakuha ng double-double kung kailan niya gugustuhin. Nakadepende na lang din sa mga makakasama niya sa loob ng court. Sa game kanina kontra FE Nagoya kung saan dinumina nila ang visiting team over 40 points, kontrolado ng Koshigaya ang laro. From second quarter hanggang sa dulo, unlike last game, ay maagang naging involved si Kai sa opensa ng kupunan, getting the first bucket for the Alphas. Kung tutuusin nga ay marami pang miss passes ang mga kakampi niya sa kanya sa ilalim. Marami-raming beses rin na hiningi ni Kai ang bola dahil nakapag-establish siya ng mismatch pero hindi agad na ibibigay ang bola. Ito yung matagal ng issue ng mga guards ng Alphas. Mahina ang kanilang court vision at laging nagkakos ng turnovers. Buti na lang, sa game kanina ay pumapasok ang mga outside shooting nila. Kahit si Kaiju ay 2 out of 2 sa 3-point area. May mga iilang possession na open na siya pero mas pinili niyang ipasa or i-drive na lamang. Kung magkakaroon sana si Kai ng mas mataas na kumpiyansa sa kanyang outside shooting ay mas mahihirapan talaga ang mga kalaban na pigilan na ito. With his talent and size ay sky is the limit para sa ating pambato. And sa pagtagal pa ng mga laro nito this season sa B-League ay hindi imposible na masapawan na nga ni Kai ang mga ilang bigating imports dito sa Japan.